Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel John Agner at ngayong araw po ay January 3, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay ikaw ba ay tunay na anak o ampon ng Diyos? Adoption. And ang scripture po natin ngayong araw ay 4 verse 4 to 7. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, God sent the Spirit of His sons into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. And sa Tagalog naman po, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw ng Aba, Ama. And teaching number 1, there is only one Son of God. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos po ay may iisa lamang pong anak, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At tayo po ay itinakwil po tayo ng ating Panginoong Diyos dahil nga po kay Adam, dahil nga po sa pagkagawa niya ng kasalanan. And ang ating Panginoong Hesukristo po ay teaching number 2, we are adopted children through Jesus Christ. Yan po. Tayo po ay naging ampon ng ating Panginoong Diyos dahil po sa kanyang iisang anak na si Hesukristo, na siya po yung nag-refend sa atin, nagbigay sa atin ng kapatawaran para po tayo ay maging anak at mawala po yung mga kasalanan natin sa ating Panginoong Diyos. At teaching number 3, we receive the Spirit who cries, Abba, Father. Sabi naman po dito na nakareceive tayo ng Santong Espiritu na galing sa ating Panginoong Hesukristo, na yung dugo niya ay pinasa niya sa atin simula nung pinako siya sa cross. At doon po naging anak tayo o ampon o adoption ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 1 ay application number 1, stick to our blood relationship with God. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na yung dugo na binigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ay ito po ay naging dito po nabuo yung relationship natin sa ating Panginoong Diyos dahil sa pagpako sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. And application number 2, rely on our union with Christ. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na yung sa sarili po natin or tayo po mga adoption or tayo po mga adoption through Jesus Christ is dapat po na tayo po ay iisa na po katulad ng ating Panginoong Hesukristo, na siya po ay older brother natin at ang ating Panginoong Diyos po ay siya pong father na po natin. Parang tayo po ay, dahil nga po sa blood ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay naging iisa na po at naging kapatid natin ang ating Panginoong Hesukristo. And application number 3, live a spirit-led life as evidence of adoption. At sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin, yung spirit na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, ito pong nagsasabing spirit na Abba Father is ito po yung ebidensya na tayo po ay anak na po ng ating Panginoong Diyos at galing po ito sa kanyang anak na si Hesukristo. And discussion, how can we practically prove our adoption through the kind of life we are living? Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw na makikita ko po talaga na tayo po ay naging
approved adoption by Jesus Christ dahil nga po, nandito tayo sa lupa at blessed po tayo at nag-provide po sa atin ang ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na po na parang nasa atin na po yung nandito at parang pinamanahan tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa mga ginawa niya po. At alam ko pong napatawad na po talaga tayo ng ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.